katotohanan. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalayang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, 27 ng Hulyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Higit sa 600 pamilya o 3,000 individual ang nangangailangan ng tulong sa Arkidiocese ng Nueva Segovia sa Ilocos Sur matapos na maapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Karina at Habagat. Ibinahagi ni Caritas Nueva Segovia Executive Director Father Danilo Martinez na lubhang naapektuhan ng kalamidad ang mga parokya ng Santa Narvacan, Santa Maria, Kawayan at Vigan na pawang matatagpuan sa baybay ng West Philippine Sea. Patuloy naman ang pag-ugnay ng social arm ng Arkidiocese sa mga parokya at lokal na pamahalaan para matukoy ang iba pang mga apektadong lugar at makapagbahagi ng tulong. Nabanggit ni Nueva Segovia Archbishop Marlo Peralta sa pastor letter para sa Archdiocesan Year of Charity ang panawagang suportahan ang mga layunin at programa ng Caritas Nueva Segovia upang matulungan ang mahigit na nangangailangan sa kinasasakupang kawan. Sa mga nais na magpabot ng cash donations, maaari itong ipadala sa PNB account ng The Roman Catholic Bishop of Nueva Segovia sa account number na 2236-1003-4375. Patuloy namang pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa mga mapagsamantalang ginagamit ang pangalan ng simbahan upang makapanlinlang ng kapwa. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondoc tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon sa inyo lahat. Mapagpalang hapon po. Mga kapanalig, muli samahan niyo po ako sa ating healing program na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Simulan po natin ating healing program sa panalangin. Halina po kayo, samahan niyo po ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dasalin natin ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko
ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, Lord, muli, binigyan mo kami ng lakas upang nasa ganon, kami po ay makapaglingkod sa iyo. Purihin ka namin, sambahin, dakilain, paglingkuran. Salamat, Lord, sa anumang bagyong dumating. Pinalakas mo kami, pinagtibay. At sa araw na ito, Lord, sama-sama kaming makikinig sa iyong mga salita na tunay na magbibigay kagalingan sa bawat isa, na magbibigay buhay sa aming buhay. At nais mo na lahat kami mamunga na punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng pag-ibig, kapatawaran, pagmamahalan, at katarungan, upang mapuno kami ng galak, sigla, at kapayapaan na tanging sa iyo lamang namin matatagpuan. Kaya Lord, gabayan mo kami, ingatan mo kami. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo na maggagabay sa amin, magbibigay sa amin ng karunungan na mula sa iyo, at yun ang iyong makapangyarihang salita. Kaya Lord, lahat ng papuri, pasalamat sa iyo lamang, Panginoon Hesus Kristo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Lahat po tayo dumanas ng bagyo ngayong nung nakaraang Miyerkules, apat ng Hulyo. Pero yung mga bagyo na yan, kung tunay na pinapakita ng Diyos na sa kabila ng bagyo Unos, talagang sisikat sa atin ang magandang araw na inihanda sa atin ng Diyos. Kaya lahat po tayo na sa lahat ng nood, nakikinig sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging matatag po tayo, manalig sa Diyos, at kahit kailan di tayo pababayaan ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng lakas upang tayo tumindig at tumayo sa anumang ating pinagdadaanan sa panahon natin ngayon. Amen? Una sa lahat, nais kong batiin ang mga nanood, nakikinig sa atin, sa ating himpilan ng Radyo Veritas sa 846 kHz. Mabiyayang pakikinig po sa inyong lahat. Diyan din po sa ating Sky Cable Channel 211. Sa lahat ng nanood, mabiyaya, mapagpalang panonood sa inyong mga kapanalig sa ating sa himpilan ng Sky Cable Channel 211. Diyan din po sa ating Signal Cable 313. At sa ating Facebook live stream DCRB. At sa ating Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, mabiyaya, panonood po sa inyong lahat. At sa ating mga minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr., mabiyaya, mapagpalang hapon po sa iyo, mabiyayang pakikinig po. Sa ating minamahal na Parish Priest ng Santo Domingo Church, Quezon City, si Father Simon Peter Ramos, mabiyayang pakikinig po. Ngayon po, abala po siya sa atin sa lahat na sa pamimigay ng mga, kasi marami po tayong nabaha dito sa Maria Clara, sa lugar ng Quezon City. Amen? Kaya sama-sama po tayong magtulungan para sa bawat isa. Amen? Ganun din po sa ating minamahal, Father George Moreno, mabiyayang pakikinig po. At sa ating spiritual director, si Father John Paul Santillano, mabiyaya, mapagpalang pakikinig po, Father John Paul. Amen? At sa inyo pong lahat, mga kapanalig, mga brothers and sisters, mabiyayang pakikinig. At sa lahat po nating mga hinahayuan, we are here para po sabihin sa inyo na may maganda kaming balita. This coming August 6, magkakaroon po tayo ng opening ng Ang Salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. This coming August 6, 2024, 1 o'clock hanggang 6 po ng hapon. Magaganap po ito sa Santo Domingo, St. Martin de Porres Halls. Santo Domingo Parish Office sa St. Martin de Porres Hall ng Quezon City. Quezon Ave po ito, 1 o'clock hanggang 6. Lahat po ay inimbitahan namin at madadama natin yung
Yung tunay na kagalingan dahil ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Opening po ng ating ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Catholic Charismatic Healing Ministry. Ang lahat po iniimbitahan po namin. Amen? At sa araw po na ito, napakaganda po ng ating mga pagninilayan sa hapong ito. Dito sa ating mga pagbasa, makikita natin na sa unang pagbasa, sinabi sa atin ng Diyos sa Jeremiah 7, chapter 7, 1 to 11. Ang sabi sa atin ng Diyos, pinapunta ng Panginoon si Jeremiah sa pintuan ng templo at pinasasabi ang ganito, makinig kayo, mga taga-Huda, na nagkakatipon upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan nyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin nyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon. Ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. Amen? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, kung ating mapapakinggan, ilang pangungusap ito sa ating unang pagbasa sa araw po na ito na kung saan sinasabi sa atin ng Diyos na pakinggan nyo ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa ating lahat, baguhin nyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Ibig sabihin, una, para pala mabago natin ang ating pamumuhay, kailangan pala pakikinggan ng tao ang salita ng Panginoon. Sa unang pagbasa, namnamin po natin, mga kapatid, mga brothers, mga sister, mga kapanalig, halina po kayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa atin, baguhin nyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. So, ibig sabihin, uulitin ko, para pala mabago natin ang ating pamumuhay, the way we are living, paano ba tayo mamuhay? Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? O ito ba yung nais natin? O yung gusto ng mundo? So, dalawa lang po yan. Paano tayo mamuhay? Ayon sa Diyos o ayon sa sanlibutan? At ang nais ng Diyos sa atin, ang sabi niya, baguhin nyo ang inyong pamumuhay. Ibig sabihin, kung tayo namumuhay na hindi ayon sa Diyos, may pag-asa pa. Baguhin po pala natin ang ating pamumuhay. Kasi lahat naman tayo, we are not perfect. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkukulang, nagkakasala sa Diyos. Pero laging may solusyon, laging may pag-asa ang lahat. Kahit ano pa man ang ating katayuan, tayo pa man ay makasalanan, o ano man, kahit kung si Maria Magdalena nga, 7 demonyo ang pinalaya sa kanya ng Diyos. Siya ay naging santo. Amen? At marami pang iba na kung titingnan natin, akala ng tao wala ng pag-asa. Pero lahat pala may pag-asa sa Diyos. Kung makikinig lang pala ang tao sa Diyos, kung pakikinggan lang pala natin ang salita ng Diyos, kung saan itong espiritu at buhay ng ating pagkatao. Kaya nga, nais ng Diyos sa atin na baguhin nyo ang inyong pamumuhay at kayo papayagan niyang manatili rito. Kung tayo namumuhay sa mali, sa kasinungalingan, anong sabi ng Diyos? Baguhin nyo ang inyong pamumuhay. Kasi sabi ni Lord, huwag niyong dayain ang iyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay.
Mga kapanalig, kumusta na po tayo? Ito po si Father Anton Pascual, ang ating presidente ng Veritas 846. At bilang kapanalig, meron po tayong pamilya dito sa Radio Veritas 846. Kapanalig Community. Isa lang ang Diyos. Lahat po tayo magkakapatid. At ang simbolo ng ating pagkakaisa bilang kapanalig ay yung po tinatawag nating iktus. Ito po ang simbolo ng isda. Ang mga unang alagad ni Kristo ay tinatawag na community on the way. At ang simbolo ng kanilang pagtitipon bilang isang Kristiyanong pamayanan sa gawa ng mga apostol, 4, ay ang simbolo ng iktus. Jesus, Son of the Living God. Kaya inaasahan po natin bawat kapanalig ay magkaroon po ng simbolo ng iktus. Pwedeng gold, pwedeng bronze. Pakipagkita lang po sa ating kapanalig community dito po sa Veritas 846 at dapat lahat ng kapanalig ay may simbolo ng pagiging kapanalig na galing pa sa original Christian community sa panahon ni Kristo, iktus. Sumayin niyo ang katotohanan. Kapanalig ka, bilang ka. Makinig, Veritas 846. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. So, ibig sabihin ng Diyos sa atin, ang sabi sa atin ng Diyos, hindi nyo pwedeng sabihin, hindi nyo pwedeng dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon. Ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. So, ibig sabihin, tinutuwid po tayo ni Lord. Hindi mo pwedeng dayain ang iyong sarili. Hindi pwede mong dayain ang sarili mo na ito ang templo ng Panginoon, ito ang templo ng Diyos. Pero ito nga ang templo ng Diyos, paano naman kung hindi natin ito pinapahalagahan? Dinadaya natin ang ating sarili kung tayo ay namumuhay sa mali. Tayo ay templo ng Diyos, yung ating puso. May dalawang uri po ng templo. Isa sa yung templo na ating kung saan pinupuntahan natin tuwing araw ng linggo, kung saan tayo sumasamba. Napakahalaga po ng templo na ito. At yung ating templo, ano pa yung pinaka-nais ng Diyos na templo na kung saan siya mananahan sa atin? Saan po ba iyon? Dito sa ating puso, sa puso ng bawat isa, yung templo ng Diyos na kung saan dapat idadambanan natin ang Panginoong Jesucristo sa bawat puso ng bawat tao. Alam niyo po, naalala ko, sabi ng nanay ko, for 16 years, ang nanay ay nagpunta maliit pa lang kami, si nanay nagpunta na sa Amerika para makatapos kami ng pag-aaral. At natupad naman yun, nakatapos kami ng pag-aaral at ang dalawang ate ko, nurse, ako ay isang physical therapy. At ika-apat, nag-asawa, siya na may computer science, at ikalima naman ay pianista. Hindi po biro, hindi mo masasabi na ang aming pamilya ay perfecto. Kasi ang bunso namin, umalis ang nanay ko, grade 1 pa lang po siya. Ilang taon pa lang siya noon, 7 taon o maliit pa siya noon. Kaya ang bunso namin talaga parang sabi nga kung may alibughang anak sa aming pamilya, meron din, pero with the guidance of the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit, hindi naman magic pero binago ng Diyos ang aking kapatid na bunso. Na dati lahat piano isasanla niya, tapos kukunin namin ilang perang naubos sa kanya. Pero sa paglilingkod pala natin sa Diyos ng totoo at tunay at tapat, isa man sa pamilya natin, kayang-kayang ayusin ng Diyos ang ating pamilya, ang ating buhay. Kaya hindi mo pwedeng dayain ng Diyos, sabihin natin na naglilingkod ako sa iyo, pero nandun naman ang pang-aapi natin sa ating kapwa. Nandun naman ang ating mga ginagawang mali, o na kumakampi tayo sa mali. Hindi tayo maliligtas niyan. Ang makapagliligtas sa atin, yung ating pag-ibig, pananalig, katapatan sa Diyos. At yung ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa. Paano kung hindi natin ito pinahalagahan? Mas pinapahalagahan natin yung mga panlabas na yung nakikita ng tao, yung gumagawa ka nga pero sa kabila nito nandoon yung galit, sama ng loob.
Kaya nga sabi sa atin ng Diyos, sabi sa atin ni Lord, magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag niyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa puok na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod nyo ito, manatili kayo sa lupaing ito. Kapag sinunod nyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan nyo magpakailanman. Bakit nyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan. Naghahain kayo kay Baal at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi nyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang aking bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa nyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, wala ka palang may kakaila sa Diyos. Wala tayong may tatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad. Kaya nga dito papasok ang sinasabi ng Diyos sa atin na kahit kayo manalangin na manalangin, hindi ko kayo papansinin sapagkat marami kayong buhay na inutang. Anong sagot sa atin? Anong sabi sa atin ng Diyos? Itigil na ninyo ang pang-aapi. Pag-aralan nyong gumawa ng kabutihan. Tulungan ang mga ulila at mga balo. Halik kayo, magliwanagan tayo. Pairalin nyo ang katarungan. Halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano man kaitim ang inyong kasalanan, kayang-kaya kong itong paputiin, kasing puti ng busilak sa kaputian. Amen? So, ibig sabihin mga kapanalig, hindi mo pwedeng sabihin na nagsisimba ako, lagi ako nasa simbahan. Mahalaga magsimba. Huwag natin itong maliitin. Napakahalaga po nito. Yung ating panalangin, yung ating pagsisimba, yung ating mga debosyon, napakahalaga niyan. Yan yung mga napakahalagang handog na ihahandog natin sa Diyos. Pero alalahanin natin ang sinabi sa atin ng Diyos. Nung nakaraang linggo na ating topic na pagninilay, anong sabi ng Diyos? Habag ang nais ko, hindi hain. Huwag mong hayaan na mawalang bisa yung mga handog na inahandog natin sa Diyos kung ang ating ginagawa ay salungat sa ating sinasabi. Kung paano tayo mamuhay at paano tayo makipagkapwa-tao, sana ganun din yung ating sinasabi. Kasi sa totoo lang, ang nais ng Diyos, ano ba sabi sa atin ng Diyos? Anong nais niya? Sabi niya sa ating lahat, basahin ko lang po. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, lagi kong hinahanap. Ito ang nais ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-udyok sa akin magkaganyan. Ngayon, malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay sanang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Amen? Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ang nagudyok sa akin na magkaganyan. Ano yung magkaganyan? Na magbagong buhay. Kaya nga ngayon malaman kong siya'y namatay para sa lahat. Siya'y namatay hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, kundi para sa lahat. Ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili.
So, ibig sabihin, kaya pala tayo nabubuhay, hindi lang naman sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Ibig sabihin, lahat tayo may pananagutan sa bawat isa. Amen? Kaya nga, para kay Kristo, kundi para kay Kristo na matay at muling nabuhay para sa kaya nga ang pagtingin namin kayo naman ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. So, paano ba tayo tumingin? Ano bang ating sukatan? Saan ba tayo bumabatay? Sana ang sukatan natin ng pagtingin sa kanino ay hindi batay sa sukatan ng tao, kundi anong nais ng Diyos? Ayon sa Diyos. Kasi ano bang ayon sa Diyos? Ano bang sukatan ng Diyos? Di ba sinabi ng Diyos sa ating lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Amen? So ito pala ang sukatan ng Diyos. Ang sukatan niya hindi sa laki ng kayamanan. Saan ba nasusukat ang buhay ng tao? Ayon sa sukatan ng Diyos. Ano ba ang sukatan ng Diyos? Sinabi na ng Diyos, wala siya inilihim sa atin mga kapanalig. Ano ang sukatan ng Diyos sa atin? Ang buhay ng tao ay ayon sa Diyos. Ano po ba yan? Sa Last Judgment Day, ano ba ang susukatin ni Lord sa atin? Yung ating mga pinaghirapan na naimpok na kayamanan sa lupa o yung ating mga ginawang kabutihan sa ating kapwa. So, sa lahat na nanonood, nakikinig, kayo po makakasagot. At ang isa lang po ang dapat na sagot nating lahat. At iyon ay ayon sa sukatan ng Diyos, ayon sa batay ng Diyos. Kasi, sabi nga ni Lord, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na at hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinumang kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Amen? So, ibig sabihin, para sa Diyos, ang tunay na mapalad ay yung taong may takot sa Diyos. Sa tao, sino daw ang mapalad? Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Maging totoo tayo. Maging makatotohanan tayo. Sa mata ng tao, anong tinitignan nila? Sino yung sabi nga, may narinig ko, pag wala kang pera, ikaw ay ano lang, wala rin. Pero sa Diyos, sino ang sikat? Sino ang tanyag sa Diyos? Yung taong nakahandang mag-alay ng buhay, alang-alang sa Diyos at sa kanyang kapwa. Na sa kabila ng kanyang karukhaan, kadustaan, hindi siya natatakot magbigay at tumulong. Dahil ito talaga ang nais sa atin ng Diyos. Ang maging mabunga tayo, ang maging mabuting tao tayo. Amen? Kasi kung hindi tayo maging makatotohanan at hindi tayo totoo sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa, tulad lang yan ng isang hikaw o tawag ito, kwintas, jewelry. Kapag hindi totoo ang hikaw na yan, kung hindi tunay na ginto, ano nangyayari? 'Di ba? Nagpi-fail siya, kinakalawang, namumuti. At ano nangyayari? Tinatapon na siya, wala nang halaga. Amen? Ganon din sa ating pagkatao, sa ating buhay. Kung hindi tayo totoo na umiibig sa Diyos at hindi tayo totoo na nagmamahal sa ating kapwa, kung paano ang ginto, kapag ito hindi totoo, nasisira, kinakalawang, wala nang silbi, tinatapon na. Ganon din ang tao. Kapag peke at hindi mapagpaimbabaw, nasisira ang kanyang pagkatao, ang buhay niya. Amen? Kasi bakit? Sino lang ang magpapatatag sa ating pagkatao? Sino magtuturo sa atin ng totoo at tama? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, kung babalik tayo sa ating sinabi ng Diyos, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon, di ba? Sinabi niya, at huwag niyo siyang salungatin. Kasi bakit? Dahil kapag pinakinggan ng tao ang salita ng Diyos, at hindi mo siya sinalungat,
ang buhay mo ay magiging maayos at matuwid ayon sa sinasabi ng Diyos. Amen? Kaya nga, bago po ang lahat, magkakaroon tayong time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Sa mga kapanalig, nagpapasalamat po ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa ating pagiging number 3 sa AM radio rating sa Metro Manila ng Kantar KBP. Isang biyaya po na dumadami ang nakikinig at naniniwala sa kahalagahan ng katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Juan 8. Mag-ingat po tayo sa mga peking balita. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Palaging makinig, kapanalig, sa Veritas 846. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. So, pagnilayan po natin, namnamin po natin, isa-isahin po natin ang sinasabi sa atin ng Diyos sa araw po na ito. So, una, sabi nga ng Diyos sa atin na huwag ninyong dayain ang iyong sarili. Na paulit-ulit ng pagsasabi, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi tayo maliligtas ng mga salitang iyan. So, sa ating mga pagtalakayan ngayon, ayaw ng Diyos na dadayain natin ang ating sarili. Ayaw ng Diyos na tayo maging mapagpaimbabaw. Ayaw ng Diyos na tayo ay hindi totoo sa ating sinasabi at sa ating mga gawa. Gusto niya tayo ay tunay at tapat. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Kaya nga, sinabi sa atin ni Lord na magbagong buhay na kayo. Di ba sabi niya, itigil na ninyo ang pang-aapi. Pag-aralan niyong gumawa ng kabutihan. Pairalin ng katarungan. Tulungan ng mga ulila at mga balo. Hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano man kaitim ang iyong kasalanan, kayang-kaya ko itong paputiin kasi puti ng busilak sa kaputian. Amen? So, ibig sabihin, ito lang sinasabi sa atin ni Lord, huwag kayong makiayon sa takbo. Una sa lahat, sa Roma 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. So ito palang dapat na pagsamba sa Diyos. Yung tayo ay ialay natin ang ating buhay bilang isang handog na buhay. Buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kanyang kalooban. Di ba? Huwag na kayo umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatin ninyo ang tama at kalugod-lugod at ganap sa Diyos. So, ibig sabihin, para pala malaman natin ang ganap at kalugod-lugod sa Diyos, kailangan pala huwag tayong aayon sa masamang takbo ng mundo. Ano ba masamang takbo ng mundo? Ano ba yung masamang takbo ng mundo sa nakikita natin? Katulad ngayon, dumanas tayo ng malaking pagkabaha. Pasok na po. Malaking pagkabaha.
Bakit, di ba dati, hindi naman ganun kabilis? Bakit bumaha ng ganun? Minsan din ba natin natatanong ang ating sarili? Baka hindi natin pinapahalagahan ang binigay sa atin ng Diyos. Ang mga puno na walang habas na pinuputol. Ang dagat na binigay sa atin ng Diyos, anong ginagawa ng tao? Nilalapastangan, nilalagyan ng lupa para Anong ibig sabihin nito? Kung ang Diyos naglagay ng mga boundaries, ito ang dagat, dito nakalagay ang dagat, dito nakalagay ang kalupaan. Huwag niyo na yung pakialaman. Kasi our God is our creator. Amen? God is our creator. So, ibig sabihin, sino tayo? Nalalapastanganin natin ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kasi bago ang lahat, di ba? Nilikha sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. At ito'y naganap sa isang salita ng Diyos. Magkaroon ng tanglaw sa umaga at yun ang araw. Magkaroon ng tanglaw sa gabi. Ayun ang buwan at bituin. So paano nalikha ang lahat? Sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Sinabi na magkaroon ng lahat di ba? Kumbaga din siya ang mga dagat dito lang sa isang lugar, ang kalupaan dito lang. Pero ginagawa ng tao. Tubig, dagat, nilalagyan ng mga saan pupunta saan pupunta yung mga tubig na dapat mismo sa dagat na yung ulan na yan tatapon na sa dagat pero nilagyan ng lupa, saan mapupunta kung saan kalapit nito na kalupaan kaya bumabaha. Minsan igalang natin, irespetong po natin ang mga kalikasan na nakakalungkot. Hindi ito nakikita ng taong matalino na wala ang kanilang karunungan dahil sa pera. Dahil sa mga kahangalan sa kayamanan sa mundo. Pero kung mas mananaig sa atin yung ating takot sa Diyos, yung ating pag-ibig sa Diyos, hindi ka gagawa ng labag sa Diyos. Hindi ka gagawa ng mali. Dahil hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa atin, diba sa ating unang pagbasa, sinabi niya sa ating lahat na sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Amen? So, pag ang tao mukhang pera, anong sabi ng Diyos? Yan ang ugat ng lahat ng kasamaan. Di ba kayo nagtataka? Minsan ang tao, ang likas na sa tao ang maging mabuti dahil ang Diyos ay mabuti. Subalit, ano nangyayari? Kung ating babasahin yung ating mga pagbasa, sinabi sa atin ng Diyos sa atin, hindi po ba mabubuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyo lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigis-bigisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, tayo ay likas ng mabuti. Subalit, anong sagot ng Diyos? Isang kaaway ang may kagagawan. Kasi nagtatanong ang nangangalaga ng bukid. Hindi po ba mabuting binhi ang nihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon? Diba? May mga tao nagtatanong, bakit may mga sasamang tao? Sa buhay ko, sa lumang buhay ko, akala ko lahat ng tao mabuti. Pero, dito pala magbase ka sa salita ng Diyos, sa mabuting balita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang paggayon ng Diyos ay katulad nito. May isang tao nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. At ano nangyari? Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaawe, nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Alang tumubo ang trigo at magkauhay, limitaw rin ang masamang damo. Kahit lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi, hindi po ba mabuting binhi ang inasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Ibig sabihin, wala tayong exemption. Hindi mo pwedeng sabihin na minsan ang tao nagtatanong, bakit may masamang tao?
bakit nangyari ito? Bakit nangyari yan? Bakit pinayagan ng Diyos? Wala tayong karapatang magtanong. Kasi, ang dapat nating gawin ay unawain natin ang kalooban ng Diyos upang malbatid mo ang lihim ng Diyos at ang kanyang kalooban. At para mabatid mo ang kalooban ng Diyos, you have to be humble. Di ba sinabi ng Diyos, salamat Ama sapagkat nilihim mo ang iyong panukala sa mga matatalino at ipinagkaloob mo ito sa mga tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, para pala malaman natin ang kalooban ng Diyos, bakit nangyayari sa atin to, kailangan natin maging tulad ng sa bata. Ano ba yung bata? Lagi silang naniniwala sa sinasabi ng kanilang magulang. They are humble. Masunurin sila. Ganon din sana tayo sa ating Diyos Amang nasa langit. Nawa lagi tayong maniniwala sa Diyos, sa sinasabi, sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos na kung saan sa bibig ng Diyos bumubukal. Upang nasa ganon, malaman natin na may masama, may mabuti. Pero, sabi nga ng Diyos, sagot niya, baka mabunot, sabi ng mga alipin niya, bubunitin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot, pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin mo na ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y iyong tipunin sa aking kamalig. So, ibig sabihin, tinatanong nila, bubunitin po ba namin ang mga iyon? Anong sagot ng Diyos? Huwag. Kasi bakit? Baka mabunot pati ang trigo. So, nandun ang protection ng Diyos sa atin laban sa masama. Minsan ang tao, mataas, mayabang. Ako, sasabihin ng tao, kasi dapat, may death penalty na. Ba't kasi wala pang death penalty? Isipin na lang natin, kung ang Diyos ay tulad ng tao na walang pasensya, sa tingin nyo, at kung ang Diyos ay parang tao na, sige, death penalty, pag nagkasala ka, ayun ang death penalty. Pero ang Diyos hindi ganon. Matyagang naghihintay ang Diyos sa ating lahat na magbalik loob. Kasi ayaw ng Diyos na tayo mamatay. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapasaapoy sa impyerno. Kaya hanggat may oras, ang Diyos naghihintay sa tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ganyan din ang Diyos sa atin, sa anihan. Hindi niya kagad binubunot ang trigo, ang damo. Hinahayaan niya sumibol ang trigo, ganun din ang damo. Kasi sabi niya, huwag niyong bunutin, baka mabunot pati ang trigo. So, ibig sabihin, huwag ka na magtaka, may masama, may mabuti. Pero, ang pinakamahalaga, saan ka nakatayo? Saan ka naninindigan? Sa mabuti, ayon sa Diyos, na siyang magiging ating proteksyon laban sa masama, laban sa kapahamakan. Kasi, anong laban natin sa masama? Anong laban natin sa kapahamakan? Without the help of the Holy Spirit, kailangan natin ng tulong at lakas ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu Santo, upang tayo ay maligtas sa kapahamakan at maging sa masama, at lalo na sa kamatayan. Diba? Kaya nga, kung ating pakikinggan, sinabi sa atin ni Lord, ang sabi niya sa atin, basahin ko lang po. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nanalig sa nagsugo sa akin na may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan nyo, dating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kanilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng masama ay parurusahan. Amen? So, ibig sabihin, napakaganda na sinabi sa atin ng Diyos. Kaya nga, sinabi sa atin ni Lord na
Huwag niyong darating ang panahon ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. So huwag mo nang problemahin kung may masamang tao o may... Kasi ang dapat nating bigyang halaga at pahalagan sa ating buhay ay manatili tayong mabuti, manatili tayong matuwid, at maging makatarungan tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi sinabi na ni Lord, huwag niyong dayain ang iyong sarili. Sasabihin niyo, nasa templo kayo, pero paano naman kung nandadaya ka naman? Kung naninira ka naman? Di ba? O, balikan ulit natin. Sabi sa atin ni Lord, para mapagnilayan natin, ang sabi ni Lord sa atin na, basahin ko lang. Sabi sa atin ni Lord na sabi niya sa atin, tigilan na ninyo ang una, maging makatarungan kayo sa isa't isa. Baguhin niyo ang inyong pamumuhay. Huwag niyong dayain ang inyong sarili na sinasabi niyo na paulit-ulit, ito ang templo ng Panginoon, pero ano sabi ng Diyos? Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. Minsan kasi, ang pananaw ng tao, minsan mali, lalo na kung hindi siya ayon sa kalooban ng Diyos. 'Di ba? Ano ba pananaw ng tao kapag hindi siya nakinig sa Diyos? Ang naging pananaw niya ay kailangan pagtanda ko ganito, marami akong pera, marami akong lupain. Oo, para sa tao ay tama. Pero ano ba yung para sa Diyos? Ang nais ng Diyos na maging pananaw ng tao ay maging mabuti tayo at maging mabunga tayo. Upang ito ang magliligtas sa atin laban sa masama, laban sa kapamakhan, at lalo na sa kamatayan. So paano ka maliligtas ng pera, ng mga bagay na pinundar mo, pinagpaguran mo? Kaya sabi nga, you are wasting your time. Number one, sa scrolling the cellphone. Mga kabataan ngayon, minsan nawawalan na sila ng galang sa kanilang magulang. Hindi na nila alam paano makipagkapwa. Kasi bakit? Inuubos nila ang kanilang oras pa noon sa kaka-scroll ng cellphone. At kung mahina ang iyong control, madadala ka ng mga malilibang ka, hindi mo alam, ginabi ka na, naging madaling araw na. Ano pa yung ginagawa ng tao na nagpapagod sa walang kabuluhan? Di ba, basahin ko lang po ano sabi ni Lord sa atin. Sabi niya, bago ang lahat, magkakaroon tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Ang payo ng mga magulang mula sa Aklat ng Kawikaan. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran, at ang buhay ng masama, huwag mong ang tutularan. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. 'Di ba ano pa yung sabi nga dito sa atin na napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Amen? So, ibig sabihin ng Diyos, para saan ang pagpapagod na ito? Nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Sana ang ating buhay ay hantong sa langit. Yun ang tunay na makabuluhan. Pero kung ating buhay ay hantong sa kamatayan, sa kaparusahan sa impyerno, para saan pa ang pagpapagod na ito? Ibig sabihin ng Diyos, useless, walang kabuluhan. Kasi ang makabuluhan, ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay hahantong doon kung saan tayo dapat. At yun ay sa kaharian ng Diyos sa langit. At ang tunay na kayaman, ano ba sabi sa atin ng Diyos? Diba sabi niya sa atin, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin nyo ay mga kayamanan sa langit. Doon walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Sapagkat
kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen? So, ibig sabihin sa atin ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo mag-impok ng kayamanan sa lupa. Kasi bakit? Dahil may naninirangan tanga. Ano yung tanga? Ipis, kalawang, at mga nakapasok na magnanakaw. Ibig sabihin, mag-iimpok ka tapos nanakawin lang. Wala rin. Kaya nga makikita mo ang tao kapag pag niloko siya, may 10 milyon siya, niloko siya ng 5 milyon, parang pati siya namatay. Pero kung titingnan natin, wala ring halagaan lahat. Dahil ang pinakamahalaga ay yung ating buhay. Aanin mo ang kayamanan. Kung itong kayamanan ito magiging dahilan na mawala sa iyo ang kapayapaan ng iyong isip at ng iyong puso. Mawala ng lahat, wag mo lang panakaw ang iyong peace of mind. Kasi ito yung the best gift na binigay sa atin ng Diyos. Yung kapayapaan, yung peace of mind na mula sa Diyos. Yung kagalakan at kaligayahan na tanging sa Diyos lang natin matatagpuan. Pinakita ng Diyos anong tunay na kayamanan. Kasi siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang lahat. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Hinubad niya ang pagka-Diyos, pagkahari at namuhay sa kadustaan upang mapagyaman niya tayo sa ating kadustaan. Tayo ba hindi natin kayang mamuhay ayon sa Diyos? Ang ginawa ng Diyos, inabot niya ang mga mahihirap, pinasagana niya. Ang mga may sakit, ginamot niya. Ang mga walang-wala, binigyan niya. Ang mga nakagapos sa kasalanan ay pinatawad, pinalaya niya. Nakagapos sa masamang espiritu ay nakalaya. So, ibig sabihin ng Diyos, ito ang tunay na kayamanan. Yung abutin natin ang mga maliliit na nilang ng Diyos. Kaya nga, alalahanin mo sinabi sa atin ng Diyos. Sabi niya, magbagong buhay na kayo, maging makatarungan kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, maging makatarungan po tayo. Huwag mong kampihan ng mali. Huwag mong kampihan ng may sala. Huwag mong ipagkait ang katarungan sa mga walang kasalanan. Huwag kang mga api. Diba, sabi mo, alimbawa, kung sa ating pamumuhay, alam mo na ang batang ito may gift of preaching. Pero anong ginawa mo? Hindi mo siya sinuportahan. Tapos ang mangyayari, marami pa naninira. Ito humiwalay na. Hindi ba pwedeng sabihin na siya ay binigyan ng malaking misyon ng Diyos. Na nais ng Diyos na pinatayo sa kanya. Kung saan ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay, suportahan natin ang batang ito. Yun ang tunay, yun ang tama, yun ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo maging bahabahagi dahil iisa ang ating Diyos, iisa ang ating pinaglilingkuran. Dahil ang Diyos ay kabutihan, ayaw niya ng pagkabahabahagi, ayaw ng Diyos na tayo ay mag-aaway-away. Gusto niya tayo ay magkaisa sa pag-ibig, sa kabutihan at sa paggawa ng mabuti at ng katarungan. Amen? Kaya nga nais ng Diyos, tigilan ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan. Huwag niyong aapihin ang mga dayuhan. Sapagkat ito magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Amen? So, ibig sabihin, sabi sa atin ng Diyos, kayo nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya. Bakit kayo naniniwala sa mga walang kabuluhan? Salita. So, ibig sabihin, bakit ka maniniwala sa mga walang kabuluhan salita? Naniniwala ka sa mali. Dapat sa Diyos tayo maniwala kasi ang salita ng Diyos ay salita na espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay karunungan na nagmula sa salita ng Diyos kataas-taas ang langit. Ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Mula sa Panginoon lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Kaya nga sinabi, di ba? Ang mga salita sinasabi ko sa inyo, espiritu at buhay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang na nasa Meriba at sa ilang ng Masa. Amen? So, ibig sabihin, huwag natin patigasin ang ating ulo. Pag sinabi ng Diyos, bawal, huwag nating gawin. Saan ba na itanim ang salita ng Diyos sa matabang lupa, sa matigas, sa daan, sa batuhan, o sa dawagan? 4 na uri ng lupa
apat na uri na nakikinig ng salita ng Diyos. Saan tayo doon? Sana sa matabang lupa. Kasi sa batuan, hindi na itanim ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Dahil matigas ang puso. Dahil ayaw niyang tanggapin ang aral at tuntunin ng Diyos. Sinabi na ng Diyos, magpatawad ka. How many times? 77 times. Ay, kung matigas ang puso ng tao, ay, bakit ako magpapatawad? Napakalaki ng ginawa sa akin ng masama. Hello? Paano ka mamumunga ng pag-ibig, ng kabutihan, kung hindi mo matanggap ang aral at tuntunin ng Diyos doon pa lang sa pagpapatawad? Masakit man, mahirap man tanggapin ang katotohanan, ito magpapalaya sa atin upang makagawa tayo ng tama at dapat na magliligtas sa atin sa kapamakan at sa kamatayan sa impyerno. Amen? Kasi kung ang tao ay matigas ang puso, hindi niya matatanggap ang salita. Di ba sinabi na ng Diyos, maraming matitigas ang ulo. Ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. Anong ginagawa ng mga mangmang at hangal? Gagawa sila ng batas na labag sa Diyos. Kasi bakit ayaw ng Diyos na ang tao maghiwalay? Dahil sinabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. At ang nag-asawa sa hiniwalayin, anong sabi ng Diyos? Nangangalunya. Yun ang pinag-iingatan ng Diyos. Na ang tao mamuhay na madumi, na mga lunya. At kapag naghiwalay, hindi na dapat pang mag-asawa pang muli. Hindi ako may sabi, kundi ang Diyos. So kung matabang lupa ito na itanim sa ating puso, mamumunga tayo ng kalinisan ng pamumuhay. Mamumuhay tayo ng matuwid at nasa katwiran. Hindi mali paniniwala, hindi maling pananaw. Marami nagsasabi, naku, kawawa kapag tanda mo, wala kang ipon. Ano ba sinabi ng Diyos? Mawala na ang salapi sa kapatid kaibigan, wag lamang amagin o mawala sa taguan. Yun ang utos at aral ng Diyos. At kapag naitanim sa ating puso, mamumunga ka ng pagkakawang gawa. Pag hindi ito naitanim sa puso mo, sa dawagan na itanim dahil na humaling ka sa mga alalahanin sa buhay, sa kayamanan, hindi ka makakapamunga ng pag-ibig, kabutihan. Mauwi sa wala ang lahat. Pero kung ito na naitanim sa matabang lupa, na tinanggap mo, inunawa mo, sinabuhay mo, mamumunga ka ng pag-ibig, kabutihan, pagkakawang gawa, pagtutulong, pagtulong sa kapwa, sa pamilya, sa kapwa mong mahihirap, at maging sa gawain ng Diyos, sa lingkod ng Diyos. Nawa lahat tayo may sa buhay, maging makabuluhan ang ating ginagawa upang ang ating buhay ay hahantong sa langit. Huwag nating hayaan ng ating kaluluwa ang ating buhay ay mawala ng halaga dahil itatapon ito sa apoy na walang hanggan na hindi namamatay at yun ang impyerno. Sa ating aral ngayon sa araw na ito, ayaw ng Diyos ng tao maging mapagpaimbabaw. Nais niya totoo, tunay tayo tapat sa Diyos. Kaya sa ating lahat, nawa pagsikapan nating sundin ng Diyos. Pag-araw ng linggo, ipangiling natin araw ng pamamahinga. Pakinggan natin ang salita ng Diyos dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya sa kabila ng aming paghihirap, kahit kulang kami sa budget, pinagsisikapan namin maitaguyod ang ating healing program sa radyo. Bagamat hindi talaga namin kaya. Ipanalangin nyo na magpadala ang Diyos ng maraming tutulong sa kanyang healing program upang marami ang maligtas sa kamatayan sa pamagitan ng makapangyarihang salita ng Diyos. Kaya kami kumakatok sa inyo, nawa, supportahan nyo po ang ating healing program. Nais mag-sponsor, mag-pledge, o mag-advertise, you can message us, you can PM us, o di kaya, you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. At sa lahat, nawa, inibitahan namin kayo every Sunday fellowship 2 o'clock hanggang 5 sa St. Martin de Porres. Dito po sa Santo Domingo Parish Office sa San Lorenzo Hall sa 2nd floor. Amen? Sa lahat po, magandang hapon, mabiyayang hapon. Tayo po'y manalangin. Awitin natin ang Come, Holy Spirit.
Yes, Lord, sa mga oras na ito, puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo mula ulo hanggang talampakan. Ano man ang aming karamdaman ay iyong gagamutin. Ano man ang aming problema, lulutasin mo. Kaya sa mga oras na ito, Lord, ipuin mong bawat isa na nood nakikinig. Ipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan. Ipagkalaw mong kagalingan na mula sa iyo. Dinadalangin ko sa iyo si Bishop Bacani Jr., Father Simon Peter Ramos, si Father John Paul Santillano, si Father George Moreno, ganun si Anita Bondok, Teresita Bondok, Cecilia Bondok Gabino, Chodolfo Gabino, si Immaculate Bondok, Pauline Bondok, Emily Pandong, si Amanda Sagmit, si Gatchalian family, Antonio family, Apilado family, Erpeto Salonga family, si Jason Car Alvarado and family, Gatchalian family, Angelica Gabino, Winnie Villarico Del Olalia, Edaisan Nunez, Joseph Alganes, si Macho Algares, Revilla family, Hidalgo family, si Edman Rapin, pagkalom sa kanyang kagalingan na mula sa iyo, Panginoon, si Elsa Bartolome, Malu Arellano, Wilma Buhayan, Elisa Nanet Ramos Ocampo, si Pahardo family, Nanet Ramos, Chuk Jr. Mutuk, si Lourdes Manansala. Lord, ang lahat dinadalangin namin sa iyo. Pagkalom kagalingan, kalakasan, mabang buhay, pagpapala. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was, ever shall be, world without end. Amen. To the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig hanggang sa susunod na Sabado. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas